Okay mga Lods, welcome back to another content. Teka lang, dito na, okay na yan, sige. So, magandang gabi po o araw sa inyong lahat. And for this video, sasagutin po natin yung mga paratang sa akin ng mga tangang DDS na to. Una, bakit nyo ba akong gustong physikalin? Kasi may nag-suggest ng boxing, mag-boxing na daw kami. Una, ang dami-dami nyo dyan. Iisa lang ako. And hindi naman din ako lumalaban sa ganyan. Okay sana kung para akong yung anak ni Pacquiao eh. Yung mga anak ni Pacquiao. Okay lang sana boxing tayo. 'Di ba? Kaya ako kayo nakilala hindi naman sa pisikalan, hindi naman sa sports, 'di ba? Nakilala ko kayo kasi mga stupidong vloggers kayo, 'di ba? Sinali niyo pa yan si Sir Jack na obviously ang play niyan is umabot ng 2028 tapos gamitin yung kanyang yung political clout ng DDS para maisampa siya kasi ang sugal kasi ang politika kasi sugal yan. It's a gamble. Meaning to say, pwede kang make or break kung sino yung sasamahan mo. Di ba nga, kaya nga sinasabi nila na there are no true enemies in politics. Kung kanino ka makikinabang, doon ka. So, itong si Sir Jack naman, dati pa naman DDS yan, it tracks, di ba? Kahit na, alam naman natin na hindi naman talaga nakikipag-argumento yan si Sir Jack. So, ang ginagawa niya is nire-rehash niya lang yung mga talking points ng DDS, which is for me is very disappointing kasi if you're going to run sa national position, ang kailangan or sa local basta sa gobyerno, kailangan ng mindset mo isa taong bayan, di ba? Ganun dapat talaga eh. So paano maging sa taong bayan ka kung umpisa pa lang DDS ka na, may bias ka na agad, di ba? Parang ako, hindi ako pwede sa DDS. Bakit? Kasi hindi ako pwede sa politika. Bakit? Kasi bias ako eh. Alam ko naman na bias ako eh. Oh. So, hindi ako pwede doon. Pwede ako ganito. Ako. Talking heads ako ng mga pinaniniwalaan yung faction. Halimbawa, mas kakamping ako, mas Tulfo Natics ako kaysa sa DDS ako. Kasi nag-a-align doon yung yung values namin as sa political space. Ganun talaga eh. Pero nakakainis lang kasi obviously of course you're going to get attacked whether it's trolls or yung mga fans na maraming oras. It's in the ganun talaga siya. But I'm just saying sa inyo na please look at this objectively. Kaya pumapangit yung conversations natin dito sa Pilipinas kasi hindi natin tinataas yung antas. Kailangan nating itaas yung antas niyan. Ito, katulad dito, Boss Dada, sikat ba to? ABS-CBN kunin nyo na to para di namamali mo sa amin. Una, hindi ko kailangan ng ABS-CBN. Bakit? Kasi may platform ako eh. 'Di ba? May Nico David Channel. Napapanood nyo ako sa Nico David Channel. Napapanood nyo ako sa ND Vlogs, yung political vlogging page ko. Napapanood nyo ako sa ND.GG, yung isang page ko, 'di ba? Na about sa social media issues. Meaning to say, meron akong sarili kong platform at hindi ko kailangan ng ABS-CBN para i-platform ako. Kuha ba? May TikTok pa ako, 2, isang political vlogging, isa naman personal ko. So, or social media ulit. So what is that? What am I trying to point here, 'di ba? Hinahamon ko kayo kasi iba yung paniniwala nyo sa akin. As simple as that. 'Yun lang. O, pag-usapan natin kung kinidnap ba talaga si Tatay Digong. Pwede, 'di ba? Pag-usapan natin yung sa ABS-CBN. Ikaw, ang kapal ng mukha mo. Kasi nga, tangina nyo, dahil dyan kay Duterte, kaya nawala ang ABS-CBN. Diba? Ganun yun eh. Paano ko nasabi yun? Kasi, tandaan nyo, ang Congress, lagi yan hawak ng presidente. Meaning to say, yung majority lagi is kakampi ng presidente. Diba? Katulad ngayon, may super majority kay BBM. Ganun talaga eh. So, kaya nga, galit na galit sila kay Romualdez eh. Kasi si Romualdez kasi yung leader ng House. That's political allegiance for you, okay? Sana hindi tayo ganon. Sana objective tayong pumili ng mga taong kukunin natin. Pero mga Lods, at yung mga pakikinggan natin. Kasi eto, katulad niya, alam niya ba yung sinasabi niya? Na kailangan ko ng plan? Hindi ko kailangan yon. Kailangan ko,
mag-usap-usap tayo. Kasi maraming beses na akong pinariringgan nila Banat Bay, lalo na yan si Sir Jack. Pinersonal pa ako. Ano yung mga sinabi sa akin ni Sir Jack? Isa-isahin natin. Yung mapanghe daw. Diyos ko, pag makita mo yung kwarto ko, hindi makikita mo na walang sense yun. Kasi eto, tingnan nyo ha. Nakikita nyo ba yan? Yan lang yung banyo ko. So, why do I need something here? May pilay daw ako. Kasasali ko lang sa 5K. Pero wala eh. Ayaw nilang i-take yun eh. Ang pinapakita nila, yung isang, hindi ko nga alam kung ako talaga yun. Kasi, hindi naman ako ang nag-upload nun. Pero, yung mga ako yung nag-upload, ayaw nilang i-take yun as facts. Di ba? Talagang, they're sick in the head na. Kasi nga, they wanna believe in something. They don't wanna listen. They just wanna believe. They wanna believe na ito yung totoo kahit hindi naman. What is the truth? Totoo lang. Yung sinusuportahan nila is na mamamatay tao. Ayaw nyo sa mga pumapatay ng tao. Ayaw nyo sa kriminal. Pero sinusuportahan nyo kriminal. Umamin siya na pumatay siya ng tao. Just because, di ba? Ganon nakakainis yan. Ganon nakakainis yung mga tao na yan, di ba? Kaya walang kakwenta-kwenta na makipag-spend pa kayo ng time sa mga ganyan. Just listen to other there's a lot of lawyers na talagang matututo kayo doon sa mga ganito. Hopefully pag nakikinig kayo sa akin, natututo din kayo, 'di ba? Ano pa yung about sa asawa or sa pamilya ko. Sino ba ang nagsabi na malungkot yung buhay ko? Hindi naman eh. Actually, ang saya ko nga eh. Nakita niyo naman eh. Mag-upload ba ako araw-araw kung sobrang lungkot ko? Di ba hindi naman? So, ibig sabihin, it's immaterial to what we're talking about. We're talking about something na para sa mga Pilipino na nakikinig sa atin. It's always higher than us. So why involve my family? Hindi mo naman kilala kung hindi nyo nga kilala kung hindi nyo nga alam kung ilan yung anak ko. Hindi nyo alam yung mga naging girlfriend or girlfriend ko ngayon, di ba? Why? Kasi nga, etong commentary na to, it's not about me. It's about what I say. Hindi ito personalan. Kaso sila, pine-personal nila kasi ganun eh. Una, a public figure ba ako? Siguro to an extent, oo. Pero hindi ako public official. Meaning to say, hindi ko kailangan i-disclose ang kahit anong bagay sa akin except for the things that I am publicly saying or publicly doing. What do I publicly do? I criticize. I debunk. Have you seen me na mag-post lang about sa family ko? Paminsan. Pero madalang yon to make a conclusion about my life. Pero, ang mga DDS, what they do is didikdikin nila, duduldulin nila na eto ka. Kahit hindi naman talaga. I'm just hoping that yung kayong mga nakikinig sa akin, you go out of the noise. You look at the things objectively. What am I trying to fight for? Am I fighting for a politician right now? Hindi. Sino bang pinopromote ko na politiko ngayon? Meron ba? Meron ako mga kinakampiang politiko? Meron. Totoo. Sinasabi ko naman sa inyo na bias ako eh. Pero does that disqualify me to ask for a debate on sa mga tao na to? Hindi, wala. Pinipilit ko ba sila? Hindi rin. Pero they kept on, paparinggan ka nila. Di sinasagutin ko yung parinig nila. Wala namang masama doon. Itong Boss Dada na to, akala mo sikat talaga. Remind lang kita, sikat ka lang dun sa mga DDS. Pero after that, wala ka ng relevance. At least ako, kilala ko outside of political vlogging. Hindi naman ako nakilala sa political vlogging simula eh. Meron akong nasa influencer sphere ako eh. Unfortunately for me or fortunately for me. Meaning to say, kung influence lang ang pag-uusapan natin o rich lang ang pag-uusapan natin, mas kilala ako sa'yo, boy. Marami lang talagang OFW, marami lang talagang mga matatanda na nanonood sa inyo. Na feeling nila tama yung mga sinasabi nyo. Mali talaga. Mali yan, eto kinlip ko talaga to kasi I want to end here kasi it's such an easy debunk ito. Talaga lang nilang ilagay dyan si PRRD. Kung enough yung influence niya, alam mo, kung enough yung influence si PRRD,
baka nakikinig na sana ang sundalo ngayon. Alam mo kung bakit ayaw makinig ng sundalo kay PRRD? Kasi nga, some of them are actually good people. Some of them are actually hindi sila sa politiko tumitingin. Sila ay natumitingin saan? Sa constitution natin, 'di ba? Kaya sila hindi nag-aaklas kasi magugulo yung sistema kung ano man tong sistema nito. This is what we have right now. You can change that, mga lods. Hindi ako ang magbabago nito. Sinasabi ko lang sa inyo yung mga nakikita ko, both personally and as I analyze this all along. The system is very dirty. It's dirty as fuck. And you are not helping if you are taking this personally. Huwag nyong personally ng mga bagay-bagay. Yung mga tingnan nyo siya objectively. What is this man doing to this country? He is ruining us. He is dividing the people. Diba? Etong mga talking heads niya, etong mga hayop na to, they are further dividing you and me. Ganun talaga Nasa political vlogging tayo Tuloy natin. It's very obvious. Ano nakinig? May picture pa nga sila magkakasama. Coach They are very quiet. Yun na nga So doon pala makikita na natin. Para sinasabi ni Coach Oli, ganito lang yan. Kung may influence pa, si Duterte. Alam niyo yung dinidebunk nila dyan, yung unang decision ng ICC. Kasi sabi ng ICC, si Rodrigo Duterte is very influential. So what they're trying to say is they're trying to downplay yung influence ni Rodrigo Duterte. Papatunayan ko sa inyo na very influential si Rodrigo Duterte. I post something about Rodrigo Duterte. I post about countering yung narrative niya ng lahat ng addict criminal. Many people will be angry at me. Whether they are trolls or whether they are real people, nakikita mo yung galit. Diba? Galit na galit sila sa akin. Because of who? Is it because of Banat Bay? Is it because of Sir Jack? No, it's because of Rodrigo Duterte. You click this video because alam mo na si Duterte yung pag-uusapan ko. Alam mo na pag-uusapan ko yung drama ko with these people. So that is how influential he is. Even me, naapektuhan ng influence niya. The fact of the matter that 3 years na siyang remove sa office, na wala na siya dito sa Pilipinas, na hindi na siya nakakapag-upload ng kahit anong content sa kahit anong platforms niya, whether it's SMNI, whether it's this or that, still you feel na yung influence niya. You see the influence niya. It's still tangible. It's still palpable. To an extent na yung anak niyang si Sara Duterte is number 1 sa survey. And pwedeng manalo as presidente if you do not make the right choices. I'm not saying to vote for anyone. Wala akong sinasabing ganun. I am just saying that there is always an alternative. Maybe I am not the best person to tell you that. But God damn it, I'll say it. Kasi kailangan kong sabihin sa inyo to Whether bahala kayo kung ano yung iisipin nyo sa akin. I don't really care anymore. Ngayon, to end this, let's have a debate. Kayong lahat, ako mag-isa. Still standing yon. Pupunta ako dyan. Makikita nyo ako. Makikita nyo ako maglakad o kung naka-wheelchair ako or kung ano man. At least makikita nyo, di ba? Ganun na lang natin ilagay. Para yung mga DDS na tanga na talagang pinipilitan nila, makikita nyo ako dyan sa favorite channel nyo. Pag hindi, pag wala, di sino ang bading? Di kayo. Yun lang naman po yung sa akin for today, mga lods.